Kaway-kaway! Kinaliwan po ng mga netizen ang isang bagong engineer na panayang kaway sa tuwing mahahagip siya ng camera. Nangyari po yan sa oath-taking ceremony sa isang convention center sa Pasay. Ang kwento ni Hughes Cooper Mark, natuwa lang sila sa reaksyon ng iba pa nilang kasama sa oath-taking kaya naisipan nilang i-upload online at hindi rin nila inaasahang magva-viral ito. Tila doble tuloy ang natanggap na pagkilala ni Kuya, ang pagiging bagong engineer at ang pagiging crowd favorite. Sa kasagsagan ng gulo kagabi, 32 bala ang pinaputok sa Senado batay po sa investigasyon. Itinanggi po ni Senate President Alan Peter Cayetano na staged o planado ang nangyari. Saksi si Marisol Abduraman. Bago mag-alas 7 ng gabi kagabi, namataan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nagsusuot ng bulletproof vest. May aarestuhin anya sila pero hindi niya pinangalanan kung sino. We're going to arrest somebody. Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. Pasado alas 7 ng gabi, may narinig na tunog ng tila nagbabarena sa isang pinto sa Senado na patagos sa GSIS. May ginagawa lang na maintenance ang GSIS ngayon. It's not part of any security. Okay, so hindi kinakailangan na magdagdag ng pwersa o harakal, walang kailangan. Wala. At paano po nyo ito nasigurado sa Engineer Daniel Esteban, sir? Sino kausap po? May counterpart ako sa GSIS eh. Nakuhanan ng GMA News ang pagdidrill sa bahagi ng GSIS building. May mga kasama ang mga lalaki nagdidrill, kabilang ang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Pasado alas 7:40, nagtungo si Aplasca kasama ang ilang tauhan ng OSAA, Philippine Marines at pulis sa isang hallway ng Senado na papunta sa direksyon ng GSIS. Sinundan namin si General Aplasca, so pinatigil kami sa hallway. Hanggang sa Ay, narinig kami putok ng baril! May baril! Nimpa, tago! Nimpa, tago! umalingaw na ang mga putok ng baril. Nagsakto kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na pangako. Sa gitna ng putukan at takbuhan, pinatay ang mga ilaw at pinaalis sa lugar ang mga taga-media. Hanggang sa muli magkaroon ng sunod-sunod na putok ng baril. Sa compound ng GSIS, kanya-kanya ring cover ang mga taga-NBI. Nung una, di pa tukoy kung sino ang nagpaputok. Pero nakapwesto daw ang shooter sa may Senado. Gumanti ng putok ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente. Pero di ito naging madali. And we're having a meeting. Bandang alas 8 ng gabi, nag-live stream si Senate President Alan Peter Cayetano. Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Kasama niya roon ang ilang kapwa-miyembro ng Senate majority hanggang sa humupa na ang gulo. At dumating sa Senado, sina DILG Secretary John V. Cremulya at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ang tensyong naganap sa mataas na kapulungan kahapon. Bakas pa ng unang masilip ng ilang senador na nasa loob pa ng Senado matapos humupa ang gulo. Ngayon, natakpan na ang mga salaming na butas ng mga bala at nakasarado na rin ang pinto ng fire exit kung saan narinig ang mga putok ng baril.
Makikita ang itsura ng labas nito na sinasabing konektado sa bahagi ng gusali na ginagamit ng GSIS. Sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pinadalang tauhan ng NBI bago mag-alas 6 ng gabi sa GSIS building. Parehong gusali kung nasaan ang Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang mga tauhang ito ng NBI, ang mga nakita sa video ng GMA News na may binabarena ng pintuan. Paliwanag ng NBI, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Nang makita raw ng mga taga-Senate Sergeant at Arms ang mga taga-NBI, agad umuno silang nagbihis ng pangbakbakan at nang kumprontahin ang NBI agent, dito na nagkaputukan. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po naman po yung Mel. No? Yes. Bakit ho? Ito po ay kasama sa aming standard operational. Nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, ay sinallenge po namin siya. Sinallenge po kung sino sila, sumugot naman na they are NBI agents. Pero nung sinabi namin na bakit kayo armado, ibaba nyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Hindi tinukoy kung sino ang NBI agent na nagpaputok, pero isa umunong NBI volunteer ang inaresto. Base po sa atin dito sa ating initial report, ma'am, siya po ay nakuhaan na unidentified pa po, ma'am, kung anong firearm, ma'am. Waiting pa po tayo sa result po ng SOCO. Nanindigan ang kanyang asawa na walang kinalaman ang volunteer sa putukan sa Senado. Wala po kasalanan ng asawa ko, wala po yung baril. Sa mga taga-NBI, maawa po kayo, tulungan niyo po asawa ko, huwag niyo pong babayaan. Kayo lang po pag-asa niya. Ayon sa kanyang abogado, volunteer lang siya at hindi regular na empleyado. Siya po ay driver nga daw talaga. Isa po sa mga agent doon ng NBI. So, yun po, siya ay non-operational. Hindi rin anya sa Senado na arrest ang volunteer kundi sa bahagi ng GSIS na katabi ng Senate office. Hinahanap niya daw po yung bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay nag-coordinate siya with the security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Nauna nang sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado. Pero ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ito totoo. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs. Kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali. Basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Tumanggi magsalita ang arestado pero ayon sa kanyang abogado, Wala po siyang sinabing ganun. Hindi siya operatiba. So, hindi rin po siya looped in sa mga ganyang bagay kung ano talaga yung instructions. PNP ang mangunguna sa investigasyon tungkol sa nangyaring gulo sa Senado, kasama sa aalamin kung sino-sino ang mga gumamit ng baril. Nasa 10 ang hinihinalang sangkot sa putukan. Isasalang sila ng PNP sa paraffin test. Ibabalik sa test naman ang kanilang mga baril. Ipinakuha na rin ang mga CCTV footage sa loob at labas ng Senado. As much as
The Philippine National Police siya po ang nag-lead ng maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. Kasama rin sa iniimbestigahan ang mga aligasyon na baka stage o gawa-gawa at diversionary tactic lang ang kaguluhan. Ito ay sa harap ng mga report na pagkatapos ng kaguluhan, nakalabas ng Senado si De La Rosa pasado alas 2 ng madaling araw. Kasama po lahat ng anggulo ng mga natatanggap po ng Philippine National Police po. Nang tanungin kaugnay nito si Cayetano. I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God! Git ni Cayetano, hindi stage o planado ang insidente, gaya ng duda ng ilan. There's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo, diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito lalong dumami yung pulis. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. 32 bala ang pinaputok kagabi. Ayon yan sa dokumentong nakuha ng GMA News na batay sa investigasyon ng naganap kagabi. Mahigit 20 bala ang pinaputok ng hanay ng Senate Security. May report na rin nakuha si Senate President Alan Peter Cayetano na nagsabing unang nagpaputok si Aplasca, pero ang tanging inamin pa lang ni Aplasca. Lima naman ay mula sa NBI na nasa bahagi ng GSIS office na kadikit ng Senado. Ang kuha ng mga CCTV, hindi pa isinasa publiko pero na-turn over na raw at nire-review ng Philippine National Police o PNP. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ikinadismaya na ilang kaanak ng mga sinasabing biktima ng EJK ang nangyaring gulok kagabi sa Senado at ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa. Saksi, si Jamie Santos. Matinding pagkadismaya at galit ang ipinahayag ng ilang kaanak ng mga biktima ng umano'y EJK kaugnay sa nangyari sa Senado kahapon. Ayon sa kanila, matagal na nilang hinihintay ang pag-usad ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, kung saan si Senador Ronald Bato de la Rosa ay idinawit ng International Criminal Court o ICC bilang isa sa mga indirect co-perpetrator sa war on drugs. Para sa mga pamilya, mas lalo umanong tumindi ang kanilang pangamba at pagkadismaya kasunod ng mga pangyayari sa Senado at pag-alis ni De La Rosa. Hawak na raw kasi nila, bakit nakawala pa? Talagang nakakagalit, no? Kasi talagang ang tagal na namin hinihintay na mahuli si Bato dahil matagal na namin gustong kamtin ang hustisya na sa mga kagagawan nila namatay ang aming mga pamilya. Sana hindi na nila pinaabot pa ng ganitong. Panawagan naman ni Randy De Los Santos, tiyuhin ni Kian De Los Santos sa Senado na manatiling igalang ang umiiral na batas at proseso kaugnay ng ICC warrant laban sa senador. Ayon sa kanya, ang ICC warrant ay bahagi ng proseso at hindi pa hatol, kaya't nararapat itong harapin sa tamang paraan ng mga inaakusahan. Dapat po siguro na kapwa natin galangin ang batas. International man ito o lokal. Kami ho ay ordinaryong Pilipino lang. Pero kami ho ay patuloy na humihingi ng tulong sa Senado ho, lalo na sa bagong liderato. Dati nang itinanggi ni De La Rosa ang mga ibinibintang sa kanyang pagpatay nung hepe siya ng Davao Police at nang maging PNP Chief. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Arestado magkapatid na suspect sa pagpatay sa caretaker ng isang moske sa Pasig noong 2023. Ayon sa pulisya, nadamay lang ang biktima nang awatin niya ang magkapatid na suspect pati ang nakaalitan nila sa kalsada. At matapos ang 3 taon, natunton at naaresto ng otoridad ang mga suspect sa Northern Samar. Wala silang pahayag. Mapapanood po sa top-rating GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine ang Aces of P-Pop, ang BGYO.
Excited na raw ang BGYO sa kanilang acting debut bilang grupo. Natural at wala raw sila masyadong adjustment sa set dahil gaganap sila mismo bilang kanilang grupo. Relate raw sila sa storya ng musical drama series. Tampok dito ang mga pinagdaraan ng hirap at sakripisyo ng mga P-pop group bago maabot ang kanilang pangarap. At magkahalong excitement at pressure naman ang nararamdaman ng miyembro nilang si JL sa kanyang pagbabalik sa The Clash. Hindi bilang clasher, kundi bilang isa sa Clash panel.